Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay MTB3 Quarter 1. Tayo ay nasa Week 7. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon ay tungkol sa payak, tambalan at hugnayang pangungusap. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang maisusulat mo ng wasto ang iba't ibang uri ng pangungusap tulad ng payak, tambalan at hugnayan. Unawain ang usapan ni JP at Lovie. Ross, si Verna ba ay nakakatandang kapatid ni Varus? Oo, Badet. Si Verna ay panganay at si Varus ang bunso sa magkakapatid. Sa napakinggan nating kwento at pag-uusap, may tinatawag na payak na pangungusap. Ito ay ang si Verna ay nakakatandang kapatid ni Varus. Samantalang, ang tinatawag naman na tambalang pangungusap ay si Verna ay panganay sa magkakapatid at si Varus ay bunso sa kanilang dalawa. Meron tayong tatlong uri ng pangungusap. Ito ay ang tinatawag na payak na pangungusap. Ano naman daw ang payak na pangungusap? Ito ay ang pagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Halimbawa, si nanay ay naglalaba tuwing Sabado. Samantalang, ang tambalang pangungusap naman ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa. Pinag-uugnay ito ng pag-ugnay na at, saka, o ngunit, pero, datapwat, subalit, kaya, at ni. Halimbawa nito ay ang siya ay nagtungo sa kwarto at nilingpit ang kanyang mga kalat. At ang tinatawag nating hugnayang pangungusap. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo naman ng dalawang payak na pangungusap. Nagpapahayag ito ng dalawang kaisipan at pinagsasama ng mga pag-uugnay na dahil, habang, upang, kapag, bago, at kaysa. Halimbawa, nais ni Lina makatapos ng pag-aaral upang magkaroon siya ng magandang hanapbuhay balang araw. Paano natin matutukoy kung ang isang pangungusap ay tambalan o hugnayan? Alamin natin. Tandaan lamang na ang tambalang pangungusap ay may dalawa buong diwa o dalawang pangungusap na kinabitan lamang ng isang pangatnig. Nauunawaan ang dalawang sugnay kahit wala ang pangatnig. Ibig sabihin, ang bawat sugnay ay buo ang diwa at nauunawaan ng lubusan. Samantalang sa hugnayang pangungusap, hindi kumpleto ang diwa o hindi lubos na mauunawaan ang sugnay na nagsisimula sa pangatnig o iyong sugnay na di makapag-iisa. Halika't subukan na natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang mga payak na pangungusap. Pagsamahin ang dalawang pangungusap sa pamamagitan ng pagdaragdag ng salitang dahil o habang. Isulat ito sa iyong kwaderno. Number 1, masaya ako. Nakapasa ako sa pagsusulit. Number 2, nilinis ni Teresa ang kwarto. Naghihintay si Mario sa labas. Number 3, umawit si Darwin. Matamang nakinig ang kanyang mga kaklase. Number 4, umuwi kami ng maaga. Nagpatawag ng pagpupulong ang punong guro. Tingnan nga natin ang magiging kasagutan ninyo. Sa number 1, masaya ako dahil nakapasa ako sa pagsusulit. Number 2, nilinis ni Teresa ang kwarto habang naghihintay si Mario sa labas. Sa number 3, umawit si Darwin habang matamang nakinig ang kanyang mga kaklase. Sa number 4, umuwi kami ng maaga
dahil nagpatawag ng pagpupulong ang punong guro. Ano ang nabuong pangungusap? Paano nabuo ang hugnayang pangungusap? Subukan nga natin itong gawin. Ang gawain sa pagkatuto bilang 2, pagtambalin ang mga pangungusap na nasa kahon upang makabuo ng tambalang pangungusap. Gumamit ng wastong pang-uknay, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, sa letter A, pagpipinta ng gusto ni Mark. A, araw-araw siyang nagsasanay. B, siya ang leader ng cheering squad. C, kumakanta ng ang banda nila sa handaan. D, sumasali siya sa paligsahan ng pagguhit. O E, nakatatanggap siya ng gintong medalya sa paligsahan. Ang tamang sagot sa number 1 ay kaya, dahil sumasali siya sa paligsahan ng pagguhit. Number 2, tumutugtog ng gitara si Joseph. A, araw-araw siyang nagsasanay. B, siya ang leader ng cheering squad. C, kumakanta ang banda nila sa handaan. D, sumasali siya sa paligsahan ng pagguhit. O E, nakatatanggap siya ng gintong medalya sa paligsahan. Tumutugtog ng gitara si Joseph dahil kumakanta ang banda nila sa handaan. Number 3, lumalangoy si Eric na tulad ng isda. A, araw-araw siyang nagsasanay. B, siya ang leader ng cheering squad. C, kumakanta ang banda nila sa handaan. D, sumasali siya sa paligsahan ng pagguhit. O E, nakatatanggap siya ng gintong medalya sa paligsahan. Lumalangoy si Eric na tulad ng isda, kaya nakatatanggap siya ng gintong medalya sa paligsahan. Number 4, mahusay sumayaw si Grace. A, araw-araw siyang nagsasanay. B, siya ang leader ng cheering squad. C, kumakanta ang banda nila sa handaan. D, sumasali siya sa paligsahan sa pagguhit. O E, nakatatanggap siya ng gintong medalya sa paligsahan. At mahusay sumayaw si Grace, kaya siya ang leader ng cheering squad. Number 5, simbilis ng kabayo kung tumakbo si Ramil. A, araw-araw siyang nagsasanay. B, siya ang leader ng cheering squad. C, kumakanta ang banda nila sa handaan. O D, sumasali siya sa paligsahan ng pagguhit. O E, nakatatanggap siya ng gintong medalya sa paligsahan. At simbilis ng kabayo kung tumakbo si Ramil dahil araw-araw siyang nagsasanay. Sa gawain sa pagkatuto bilang 3, basahin ang mga pangungusap. Tukuyin kung ito ay tambalan o hugnayan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, pumunta kami sa hardin ngunit wala naman kaming ginawa doon kahapon. Tama, tambalan. Number 2, may sakit si Alice at kailangan niyang tumigil muna sa bahay. Ito ay tambalan. Number 3, nagpunta ang pamilya Maligaya sa evacuation center dahil nangangailangan sila ng tulong. Ito ay hugnayan. Number 4, hindi magamit ni Lina at Sarah ang bisikleta dahil sira ito. Tama, hugnayan. At number 5, nagbasa ang nanay ng magazine habang naghintay siya ng bus. Ito ay hugnayan. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng paglagay ng pang-ugnay na dahil o habang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, nakapunta kami sa maraming lugar. Blank, kami ay nasa Cebu. Habang. Number 2, kailangan ni Marta na magsuot ng tsinelas blank na mamaga ang kanyang paa. Dahil. Number 3, sikat ang pamilya Lopez blank lahat ng kanilang mga anak ay nasa honor roll. Dahil. Number 4,
Dapat tayo ay palaging magbasa, blank tayo ay bata pa. Habang. Number 5, pumunta muna kami sa silid-aklatan, blank naglilinis ang mga lalaki sa silid-aralan. Dahil. Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, gumawa ng tala-arawan. Isulat ang mahalagang nangyari sa iyo. Gumamit ng mga pangungusap na payak, tambalan at hugnayan. Gawing gabay ang format. At ito ang magiging halimbawa ng kasagutan sa gawain ito. Merong nakalagay na petsa, Agosto 24, 2000. Mahal kong tala-arawan. Masaya ako ngayong araw dahil namasyal kaming mag-anak sa Tagaytay. Sumakay kami sa mga rides doon. Nakakatakot ngunit masarap sa pakiramdam. Habang nakasakay kami, ang dami naming kuhang larawan sa lahat ng aming pinuntahan. Gusto pa sana naming manatili pa doon ngunit gagabihin na kami sa pag-uwi. Kaya nag-ayos na kami ng maaga para sa aming pag-uwi. Walang katumbas ang saya sa aming pamamasyal, kaya sana makabalik ulit kami doon kasama ang iba pa naming kamag-anak at kaibigan. Gawain sa pagkatuto bilang 6, bakit mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman sa pagbuo ng iba't ibang uri ng pangungusap ang mag-aaral na tulad mo? Ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. At ang kasagutan dito ay, bilang mag-aaral, kailangan kong malaman ang mga mahalagang kaalaman ng iba't ibang uri ng pangungusap upang madali kong maintindihan ang aking mga nababasa at naririnig sa aking mga kausap. Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay MTBMLE 3, Quarter 1, Week 7, Pivot 4A, Learners Material. Thank you for watching and God bless everyone.